Magandang araw mga kaibigan. Ito, may isa na namang mataas na opisyal sa palasyo o sa PBBM admin ang nag-resign. Katatapos lang nag-resign ang Presidential Communications Office Secretary, si Mr. Cesar Chavez. Yung una naman, yung DOTR Secretary. So ito na naman, ito may post si Optic Politics 7 minutes ago. So, isa si Optic Politics sa mga sinusubaybayan kong social media influencer. Very accurate ang kanyang information. So, sabi niya, another resignation. Presidential Broadcast Service Director General Fernando Sanga aka Dindo Amparo. So, ni research ko, Dindo Amparo, very familiar sa akin. Reporter ito ng ABS-CBN. Dindo Amparo, palagi kong napapanood. So, ni-research ko, nag-take over na, ito, September 9, 2024. So, bago lang siya nag-assume, September 19, September, October, November, December, January, February. 5 months pa lang siya doon. So, Dindo Amparo is new Presidential Broadcast Service Director General. Ayan. So, ito, nanumpas siya. Amparo took his oath before Presidential Communication Secretary Cesar Chavez. So, ang hawak ng Presidential Broadcast Service is yung radyo ng owns and operates radio stations nationwide with DZRB Radyo ng Bayan Manila as its flagship station. Ito yung Radyo ng Bayan, yung broadcast system. So, bakit kaya nag-resign? Yun ang tanong. I believe opinion ko lang ito. Baka ito na-recruit ni Secretary Cesar Chavez. Okay. Marami akong comments na nabasa na matinong opisyal, he has full of character and integrity itong si Cesar Chavez. Matino daw. Kasi panahon ng Duterte administration, nag-serve din siya sa Duterte administration sa Railways Authority, sa train. So ito, na-appoint siya as PCO Secretary, wala pang 1 taon. Ngayon, nag-resign dahil sabi niya, no reasons offered, walang health reasons, wala. Basta, I failed to meet the expectation. Dahil ba sa bumili ng suka speech or anything? Yun na. Nag-resign siya. Ito na naman, under ng PCO, Dindo Amparo, nag-resign ulit. So, ito na ngayon. Ang bagong panlaban nila is J. Ruiz at saka itong matapang na na anti-Duterte vlogger, si Attorney Claire Castro. Okay, may subscriber ko na nagpadala sa akin na sabi niya, General, bago pa lang nanumpa ng posisyon si Attorney Claire Castro, bumanat agad siya sa mga Duterte. Pakitang gilas. Pare-pareho lang sila ng utak at prinsipyo ni Congressman Franz Castro ng galawan makakaliwa o ang dating. Di naman bagay sa kanya dyan sa PCO magsalita parang nasa palengking talipapa. Di ako believe, sir. Okay, parang interview ito. Parinig ko lang, Yeah. Kasi sabi ni PRRD na parang sinasadya daw na i-impeach si VP Sara para to prevent her from running in 2020. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi niya
siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So, alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. They are veering towards dictatorship. Yes. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? At tulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Thank you po. Salamat po. Grabe, no? Anong maasahan natin kay dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Okay, so ito, labanan na ito ng battle of propaganda, battle of ideas, battle of press secretary. Palace press officer, si Attorney Castro. Anong kaibahan niya sa Philippine Communications Secretary, Office Secretary? So parang siya ba ang spokesman? So hindi klaro ang setup nila. Anyway, so sino pa kaya ang susunod na magre-resign? Abangan. Merong post din si General De Leon. Sabi niya, sunod-sunod na ang nagre-resign. So wala siyang pinangalanan. Ito pala si Dindo Amparo, Director General ng Presidential Broadcast Service, yung mga radyo ng bayan. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong po kayo sa Talaandig Tribe ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito, dahil sa inyong panonood, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa mga tribo para makapagpatayo sila ng bagong bahay o ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Sana'y pagpatuloy nyo ang panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Og mo na ni ang balay ni kuya nga kugon og ako siyang doolon. Ayo kuya. Ayo. Oo. Sige. Dayon ko sa imong balay kuya. Muna ni kuya imong balay. Nga kugon. Oo, mo kadtong sagbot nga kugon mo na ni imong balay. So kuha na gyud gipalid na sa hangin. Tungod sa kadagan sa hangin, gipalid na imong atop. Oh, so kana gasugdan na pud og kuan hangin ang imong atop nga naa dapit diri. Wala na gid mo kuya kakasilungan ani. Oo. Iko na og trapal apan ang trapal di man yapon magsilbi kay naara man diya na butang. Apan naa man ang bangag yod. Luoy yod kaayo mo kuya ani yung payag nga kugon ng intawon.